Nagkakagulo at nagkakasisihan na ang kampo ng SBP at ni Justin Brownlee kaugnay ng issue ng pagpositive niya sa doping test kahit naman napatunayan na tanging mga Chinese lang ang may gawa ng ganong issue pero hindi pa rin nagbago ang resulta nito. Ngayon naman, sa issue ni JB, sinisi ng mga tao ang SBP dahil tikom lang ang kanilang bibig at SMC lang ang gumagawa ng paraan para malinis ang pangalan ni JB. Sigaw ng mga tao, boycott na raw ang SBP at bumaba na sa pwesto itong SBP President na si Al Panlilio. Pangalawang update, bad news ulit para kay Kit Jimenez dahil sumagot na po ang PBA sa issue niya. Hindi na po pinapa-implement ang pagpapa-buyout ng kontrata para lang ma-release na siya. Bago tayo magpatuloy, kung nais nyo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Kahit anong sabihin natin, kahit magkaroon pa tayo ng ebidensya na nabuking na ang Chinese na pineke nila ang doping test ni JB, hindi na po babaguhin ang resultang yun. Kasi sabi nila, totoo daw ang mga lumalabas sa test, kaya wala na tayong magagawa. Ngayon naman ang problema, kapag hindi tayo kumilos, pwedeng suspendihin si JB ng up to 2 years sa international tournaments. Galit na galit ang mga tao dahil mukhang sinisipan ng SBP si JB at tikom lang kanilang bibig sa isyong yan. Mukhang hindi nga kumikibo ang SBP kahit naiipit na si JB. Tanong ng mga tao, ano na SBP? Bakit hindi kayo kumikilos? Bakit mo laman lang silang paraan or kausapin man lang ang mga namamahala nito para lang maging malinaw ang lahat? Tsaka responsibilidad din ng SBP na suriing mabuti kung anong iniinom or tinitake ng mga players nila bago sila isalang sa court. Sigaw ng mga tao, boycott daw ang SBP at pababain sa pwesto si Al Panlilio. Wala raw kasi sa ayos ang pamamalakad nito. Wala raw professionalism at competence. Kung ano man ang achievement ng Gilas, hindi daw yon dahil sa SBP. Ginawa pa naman lahat ni JB para manalo tayo at makuha ang ginto, tapos pababayaan lang sa ere. Kung hindi dahil kay JB, natalo siguro tayo ng China dun sa 1-point game. Yun nga lang, nagkalamat pa. Sa isang banda may mga naniniwala rin na talagang totoo yung resulta ng doping test. Siguro hindi lang aware si JB na may substance pala na bawal dun sa mga nainom niya, or may medication siya na tinitake na bawal na substance ang nakahalo. Baka may ibang tao na pinoprotektahan lang ang imahe ni JB para magmukha siyang malinis at hindi gumagamit. Kayo nang bahalang humusga. Hindi alam ng SBP kung ano ang gagawin nila ngayon upang palabasin na malinis talagang pangalan ni Justin Brownlee. Isa lang alam ng lahat. Kulang sa paggawa ng mga responsibilities ang SBP at mukhang dito nagsimula ang problema. Ang gustong mangyari ng SMC Corp, bigyan si JB ng TUE, Therapeutic Use Exemption, or yung mga cases na tinatawag kahit bawal ang gamot pero dahil sa medical condition, pinapayagan na lang. Yun ay kung papayag ang mga nasa head of operations ng Chinese basketball community. Syempre, alam mo naman na mainit ang dugo nila sa atin. Sa katunayan, sila pa nga ang may pakana kung bakit nagkaroon ng ganitong issue si JB. Hindi ko lang alam kung malinis pa ba ang pangalan ni JB sa lahat. Pero tingnan na lang natin ang mga mangyayari kung tuloy na ba ang sanction sa kanya. Mabigat man ito sa kalooban ng mga Hinebra at Gilas fans, pero kailangan tanggapin. Kayo ba, quiz? Ano masasabi nyo sa isyung to? May kapabayaan ba ang SBP? Tara, next update naman tayo. Sumagot na po ang PBA tungkol sa issue ni Kit Jimenez na umano iba-buyout na lang ng SMB ang kontrata niya sa MPBL para lang makuha na nila ito. Pero ayon kay Kume, hindi na pinapa-implement ang ganitong style. Noon kasi pwede yan. Ang dami-daming players ang binabuyout na lang ang kontrata mula sa NBA. Pero ngayon tinanggal na to ng PBA. Hindi ko alam kung anong dahilan ni Kume, pero ito ang sinabi niya. Actually, matagal na po itong pinapatupad. Ngayon lang nalaman ng mga tao dahil rare case na kasi ang pagpapa-buyout ng kontrata. Kumbaga, pang old school style na. Kung ang gusto pala ng Jensen Warriors pera mula sa SMB, abay wala na silang makukuha. Mukhang no choice na. Maghihintay na lang siguro ang SMB ng isa pang buwan bago nila makuha to. Kasi ayaw talaga siyang i-release ng Jensen. Kahit kinausap na nga sila ng SMB manager. Di ba nabalitaan nyo na wala na sa ayos ang sahuran dyan? Actually, hindi nga lang Jensen Warriors, kundi pati sa ibang teams. Ang gusto kasi ng SMB na ma-line up siya bago magsimula ang PBA season. Alam niyo mga quiz, ang tigas talaga ng MPBL team na yan. Isang buwan na lang palang kontrata niya tapos delayed pa magpasahod. Malakas din ang loob nilang magsabi ng breaching of contract kung gayong hindi magandang sahuran sa kanila. Mukhang wala na nga magagawang SMB dyan. Sayang talaga no? Mukhang aantayin na lang din natin na matapos ang remaining contract niya sa Disyembre.